Pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang hapon po sa bawat isa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, unang-una po sa mga baguhan, bagamat mayroon tayong mga akay sa pook na ito, walang iba ang magpagamot, lunasan ang karamdaman ng ating mga katawang laman na siyang may kahinaan, at nadadaig tayo na kung tayo ay nais man nating manalangin, hindi natin nagagawa dahil sa kabigatan ng ating mga katawan. Napagkaminsan, hindi natin nakakayanan, subalit dahil sa kalooban ng Diyos, tayo ay tinawag sa pamamagitan ng karamdaman, kaya nandito tayo sa pook na ito. Siguro magtatanong kayo, bakit hindi naman agad binibigay ang kagalingan ng karamdaman? Sapagkat, sabi ng ating dakilang Panginoon, alin baga ang mahalaga? Yung sabihin ng Panginoon na ipinatatawad ng iyong kasalanan, lumakad ka. Balit dahil sa kapamahalaan ipinagkaloob sa dakilang Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa, na magpatawad ng kasalanan. Kaya niya pinagkakalooban tayo ng isang pagkakataon na baguhin muli ang ating buhay, bagamat tayo ay maraming mga dinaranas dito sa ibabaw ng sanglibutan. Magpakatibay lang po tayo at manalig tayo sa dakilang Panginoon. Sapagkat tayo po ay nandito sa lupang ito na ating tinitirhan ay pansamantala lamang at meron pang nakalaan na itinakda ang Diyos doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan kasama sa kanyang kaluwalhatian. And po, dadako tayo dito sa pangalawang bahagi. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 13, versikulo 10 hanggang 17. Ganito po ang pagkasabi. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kaniya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mahiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Siguro, kung ilalagay natin sa sitwasyon, sa kapanahonan na kasama natin ang ating dakilang Panginoon, na kung halimbawa tayo yung nagtatanong, bakit dinadaan ng ating dakilang Panginoon ang kanyang pangangaral sa pamamagitan ng mga talinhaga? Sapagkat ang talinhaga po ay isang pamamaraan ng Panginoon upang subukin, upang tingnan kung hanggang saan ang talino ng bawat isa sa amin. Sapagkat ang karunungan po dito sa ibabaw ng sanglibutan, ito po ay may katapusan, ito po ay may hangganan. Kaya po, ipinagkaloob ng dakilang Panginoon ang pangangaral sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat sa mga pinangungunahan ng kapangyarihan ng Diyos at ganun din sa patnubay ng Espiritu Santo, dito natin nakikita at nabubuksan ang ating mga kaisipan sa mga bagay na kung papaanong tinitingnan kung hanggang saan ang sukat ng ating kakayahan, ng ating katalinuhan. Pero kung wala pong patnubay ang Espiritu Santo o gabay ang Panginoong Diyos, hindi po natin mauunawaan ang mga talinhaga. Kagaya po ng sinabi kanina, ang batong itinakwil sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon na hindi siya kinilala sa kabila ng kanyang mga ginawa na pangangaral ng mabuting balita, nagpagaling ng mga may karamdaman, tumulong sa mga may sakit, at nagpatawad ng mga kasalanan, subalit ano po ang ginawa sa kanya? Lahat ng mga tao na tinulungan niya, lahat ng mga tao na pinagaling niya, lahat ng mga tao na pinatawad sa pamamagitan niya,
siya pa ang nagsisigaw na ipako siya sa krus. Na kumbaga, sabi nga, siyang naging bato sa panulok. Sapagkat sa tingin nila, walang pakinabang, walang halaga, na isang katulad lamang ng isang anak ng anluwagi na walang halaga, na maraming nilalabag, maraming mga nilalapastangan ayon sa salit-saling sabi at mga kautosan ng mga Parisiyo at ganun din sa kautosan ng tinatawag na Hudismo o yung mosaiko na walang iba, sila matatag gumagawa ng ayon sa kalooban ng mga kautosan ni Moises. Subalit ang katotohanan, hindi nila nakilala na mas mahalaga pa pala kay Moises yung nasa harap nila na nangangaral ng mabuting balita. Subalit hindi nila nakilala. Sa makatuwid kanilang itinakwil, hindi man lamang tinanggap ang kanyang pangangaral, at ang nangyari, itinakwil pa siya at ipinapako sa krus at pinahirapan pa. Subalit, kung mauunawaan natin sa mga panahon ngayon, siya ang pinagang bato doon sa panulukan. Kumbaga sa isang bahay, yung pinakakanto, panulukan. Kasi ang isang bahay, binubuo ng 4 na panulukan o sulok o gilid. Kaya po, kung makikilala lamang natin na ang ating dakilang Panginoon, marahil kahit sa panahon ngayon, dahil sa ating mga kabalisahan, dahil sa mga nangyayari sa ating buhay, siguro pwede din natin maranasan na hindi natin makilala ang dakilang Panginoon. Bakit po? Kahit nga isang tao na ordinaryo lamang, sinugo na mangaral ng salita ng Diyos, katulad ng mga nangangaral sa mga tabi ng kalsada, nangangaral kung saan-saan dyan. Hindi ba tayo hindi rin natin pinapansin? Kagaya ng nangangaral sa mga palengke, hindi natin pinapansin. Patuloy lang tayo sa ginagawa. Subalit kung unawain natin ang kanilang sinasabi, mahalaga rin naman para sa atin, sapagkat ito'y mapapakinabangan. Gaano pa kaya kung ang ating dakilang Panginoon ay naabutan natin yung kapanahunan niya? Kaya marami po ang nagsipagnasa na makita ang ating dakilang Panginoon. Pero sa mga panahon ngayon, halos parihas lang naman ang nangyayari na pagdating sa pangangaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos, hindi rin naman pinapansin. Kaya gaano pa ang ating dakilang Panginoon na siya mismo, ang bugbong na anak ng Diyos na nangaral, kinilala lamang na isang anak ng anluwagi, isang karpintero, walang halaga sapagkat walang pinag-aralan, walang tinapos, walang diploma. Ganyan po ang pamantayan ng tao. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, ginamit niya po ang pamamaraan ng talinhaga. Sapagkat ang katalinuhan po dito sa ibabaw ng sanglibutan may hangganan lamang. Subalit ang karunungan nagmumula sa Diyos, unang-una, ipinaaninag sa atin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Alalahanin na lang natin, bakit kaya marami sa ating mga kapatid na sa tingin natin nasa kadiliman, mga kapatid natin na nagmumura sa atin, mga kapatid natin na tinutukso tayo, sinusubok tayo. Kung sa pamamagitan ng talinhaga, mauunawaan natin na kaya pala nangyayari yan nang sa ganun malaman kung hanggang saan ang ating kakayahan, kung hanggang saan ang ating pagtitiis. Pero po ano ang ginagawa natin? Sa halip na ipakita natin ang pag-ibig sa kanila, na ipakita natin na sila'y idalangin natin, ang ginagawa natin, hinahatulan pa natin. Sinasabi natin, masama ikang ang tao itong si kapatid. Pero, kung ating pag-aaralan, tayo po ay pantay-pantay lamang sa paningin ng Diyos. Walang mataas, walang bababa. Pinapaulanan ng Panginoong Diyos ang mga masasama, ganun din naman ang mabubuti. Pero tayong mga tao, malimit po tayong maghatol sa ating kapwa. Kaya po, kung ating pag-aaralan, kung ang pagkakapantay-pantay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, maunawaan lang sana natin
na wala tayong halaga. Katulad lamang tayo ng isang bato na pinulot sa iba't ibang mga lugar, pinatawad ng Panginoon Diyos at kumbaga, dahil sa pangangailangan, tinawag tayo at dinala tayo sa book na ito para ipunin, para makinig ng kanyang mga aral. Kaya wala po tayong may pagmamalaki. Ano man ang katungkulan, dito lang po yan sa ibabaw ng lupa. Pagdating po dun sa ikalawang buhay, ano man ang katungkulan natin dito, kasangkapan man o manggagamot man o ibang hilista, wala na, hindi na po tinitingnan yan. Kundi kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa, doon po tayo. Yun po ang dapat na batayan natin ng ating pamumuhay, na huwag po tayong magmalaki o magmalabis dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po ang talinhaga, pamamaraan po ng Panginoong Diyos, na tayo po mga tao, ang mga kaisipan natin, malimit tayong, kumbaga limitado lang po kasi ang laman nitong utak na ito. Sapagkat kumbaga ang katawan natin ay may hangganan lamang. Ang utak na ito, nabubulok lang. Pero ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos, ito'y namamalagi hanggang sa ikalawang buhay. Kaya po ang pangangaral ng mabuting balita, tuloy-tuloy po yan hanggang sa ikalawang buhay. Sapagkat ito po, ang pinag-uusapan natin dito, hindi po ito salita ng tao, kundi ito po yung salita ng Diyos hanggang sa ikalawang buhay. Ang salitang ito mangyayari at magaganap hanggang sa kahuli-hulihang mga panahon. Pagpatuloy po natin. Kaya nga, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Ito po unawain na lang natin. Huwag po natin ilalagay sa ating sarili na tayo'y magaling na tayo'y marunong na. Sapagkat yung pinakakaunti na pinakaasahan natin, na akala natin marunong na tayo, magaling na tayo, baka mawala pa. Subalit, yung sabi nga dito, sapagkat kung sino mang wala, pati ang nasa kanya aalisin. Yung kumbaga kukunti na lang na pinakaasahan natin, na kaalaman, na naririyan sa atin, mawawala pa. Subalit yung nagpapatuloy na gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananagana at magkakaroon ng marami pang mga bunga. Kaya po, sikapin natin sa ating mga sarili na gawin natin yung matuwid, gawin natin yung nararapat, gawin natin kung ano ang nasa kalooban ng Diyos para patuloy tayong managana. Kaya po, kung ilalagay natin sa karunungan at kaalaman patungkol sa kaalaman o karunungan ng Diyos, dapat pong buksan natin ang ating mga kaisipan. Ilagay natin ang ating sarili sa mababang kalagayan na isa lamang tayong kagamitan, kasangkapan na dinadaluyan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganun, tayo po ay magsulong, tayo ay managana hanggang sa ikalawang buhay. Kaya sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi nangakakita, at nangakikinig at hindi nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay yung marinig, at sa anumang paraan hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, sa anumang paraan hindi ninyo namamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinigit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ang kanilang mga mata, at mga karinig ang kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. Tatapat, mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat nangakakita, at ang inyong mga tainga sapagkat nangakakarinig, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ang mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Ganyan po ang kalagayan ng tao. Noon pa man, sa lahat ng mga nakakasalubong, nakakausap, sa kapanahunan ng ating dakilang Panginoon.
Maraming bagay na pamamaraan ng Panginoong Diyos upang ipangaral ang mabuting balita katulad ng talinhaga na sinabi kanina. Lahat ay sinugol niya sa pamamaraan upang ang tao ay mapalapit sa Diyos. Subalit sadyang ang tao ay wala pong hindi bukas ang sarili, hindi bukas ang puso upang tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya po tayong mga tao, kahit anuman ang kalagayan natin, bawat bagay na mapapakinabangan katulad ng pag-aaral ng salita ng Diyos, makinig po tayo. Magmuni-muni tayo, alamin natin kung ano ang mga mensahe. At humiling tayo sa Panginoong Diyos, ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay? Sapagkat tayo po mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang salita ng Diyos po ay isa po yan na kaparaanan na ikabubuhay din natin sapagkat sinasabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kung tayo po ginaganap natin ang pagkikinig lamang ng salita ng Diyos, kinakailangan din pumasok sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip. Ito na ang magiging pinakautusan sa ating mga puso na sinasabi kanya sa banal na kasulatan, hindi na ako maglalagay pa sa pamamagitan ng tapyas na bato ng aking mga kautusan, kundi ito'y ilalagay ko na sa kanilang mga puso, sa mga puso na katulad ng isang pusong laman na malambot na kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya po, kung tayo man may katigasan ng ating mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito po'y babaguhin at bibigyan tayo ng pagkakataon mabagong muli ang ating buhay. Kung tayo man ay nasa kadiliman, kung tayo man ay nasa karamdaman, kung tayo man ay lugmok sa lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung tayo man ay walang-wala na, kahabag-habag na, aping-api na, magpasalamat tayo sapagkat kung papaanong tayo nasa kahinaan, doon naman ang kalakasan nagmumula sa Diyos. Sapagkat kung wala tayong karamdaman, hindi tayo makakarinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo makakarating sa lugar na ito. Sapagkat masigla ang ating katawan, maganda ang ating buhay. Subalit dahil nga sa karamdaman ito, dinala tayo dito para ang ating karamdaman ay maibsan. Pero ang pagkahalagahan po, hindi po pagpapagaling agad, hindi po kagamutan agad ang ibinibigay, kundi ipinangangaral ang mabuting balita. Sapagkat alimbaga ang maganda, umuwi tayo sa ating tahanan, magaling nga tayo, subalit mabigat naman ang ating kalooban at hindi tayo pinatawad. O ang umuwi tayo sa ating mga tahanan, kahit masakit pang ating dibdib, kahit masakit pang ating tiyan, subalit magaan ang ating pakiramdam, naramdaman natin ang pagpapatawad ng Panginoong Diyos. Mapalad po tayo. Kaya po, kung ito pong mga nangyari sa ating dakilang Panginoon, maraming mga matatalino noon, hindi po pamantayan ang karunungan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kundi kinakailangan hanapin natin ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos. Sinasabi sa Santiago, kung nagkukulang tayo ng karunungan, humingi siya sa Diyos. At kinakailangan ang humihingi, may katapatan ng puso at hindi katulad ng nagdadalawang isip. Sapagkat ang nagdadalawang isip ay katulad ng alon ng dagat na itinataboy ng hangin sa magkabilang panig. Kaya po tayong mga tao, dumulog tayo sa Panginoong Diyos. May mga talinhaga na hindi natin maunawaan. May mga pamamaraan ng Diyos na hindi natin maunawaan. May mga pamamaraan kung bakit ipinagkalooban tayo ng karamdaman, subalit hindi natin nalalaman. Sapagkat tayo po sarado ang ating mga puso. Subalit ang karunungan nagmumula sa Diyos, bakit ibinibigay ang karamdaman? Ito'y katulad din ng isang talinhaga. Sapagkat katulad ng isang tao, kapag walang karamdaman, limot po yan sa Diyos. Sabi nga, pag okay ang katawan, disco. Pero pag may karamdaman na, ang sigaw, Diyos ko. Kaya po tayong mga tao, ang lahat ng mga bagay na nangyari dito sa ibabaw ng sanglibutan ay katulad po ng mga talinhaga. Katulad din ng pangangaral na ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Mag-aaral tayo, magmasid tayo.
Alam natin, katulad na lang ng isang talinhaga. O ilalagay natin sa isang talinhaga. Ang gusto natin sa ating tahanan, malinis. Walang mga damo sa labas. Pero hindi natin alam, kaya pala nagpapatubo dyan ng damo, kailangan natin. Alalahanin natin, bakit may sumisibol na mga gulasiman, may sumisibol na kung ano-ano mga, yung pansit-pansitan, sapagkat mayroon kang makakaranas ng mataas ang asid. Meron dyan meron dyan lalagnatin, lalabas ang tawa-tawa. Yan po mga talinhaga lang yan. Na kung pag-aaralan natin, ito'y parang akala natin wala lang halaga. Pero sa buhay natin mahalaga yan. Sapagkat pinasisibol yan ng Panginoon Diyos dahil kailangan natin. Pagkatapos kung kailan nawala na, saka tayo maghahanap sa iba. Kaya po anong nangyayari sa atin? Takbo tayo kung saan-saan para lamang gumaling. Kaya po tayong mga tao, ang buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan ay katulad ng talinhaga. Tayo po ay lalakad parito, subalit hindi natin nalalaman na ang lahat pala ay idinadaan ng Panginoon sa talinhaga. Kaya po tayo buksan natin ang ating mga kaisipan. Bakit po kaya binibigyan tayo ng karamdaman? Katulad din yan ng talinhaga, sapagkat alam ng Panginoon na nakakalimot na tayo. Ano ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa taong nakakalimot na sa Kanya? Bilang mga anak, tayo ay hinahampas katulad ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. At nararamdaman natin ang mga karamdaman na iyan. Ang latay, ang sakit na dumampi sa ating katawan. Kaya po tayo nasasaktan, masakit ang aking tiyan, masakit ang aking ulo, masakit ang aking katawan. Sapagkat yan po ay hampas ng Panginoong Diyos na kinakailangan maunawaan natin na tayo pala ay minamahal niya. Kaya po tayo, ilapit natin ang ating sarili, hindi lamang sa panahon ng linggo, hindi lamang sa panahon ng Sabado, kundi pagdilat pa lamang natin ng ating mga mata. Magpasalamat na tayo sa Diyos. At humiling tayo na tayo'y gabayan, pangunahan at patnubayan sa buong maghapon. Pagkatapos, bago naman matulog, humingi muli ng tawad at magpasalamat din sa Panginoong Diyos. Nanaway bantayan ang ating katawan habang natutulog at pagkalooban muli tayo ng panibagong buhay. Iyan lang po ang gagawin natin. Kung pating pag-aaralan, ang pinakatungkulin lang tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, walang iba ang sumunod. Pero tayo po, ang ginagawa natin, sumuway. Dahil po maraming kaparaanan ang kalaban ng Diyos na ginawa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pansinin na lang natin ang mga kabataan ngayon. Kahit na nga hindi na kabataan, marunong na rin. Kung pag-aaralan natin, alin baga ang mas mahalaga? Ang Biblia o ang pinipindot-pindot natin dyan na cellphone? Alin baga ang mahalaga? Hindi baga yung mga bagay na yan, kaparaanan yan, upang may kahati, upang hindi natin magawa ang magbasa sa halip ng banal na kasulatan, ang nagagawa natin ang maglibang. Puro na lang paglibang. Paano kung sa kalilibang natin ngayon, kinabukasan, hindi na tayo dumilat, hindi na tayo gumising. Hindi natin nagawa na humingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sayang, wala nang halaga. Kaya po tayong mga tao, buksan natin ang ating mga kaisipan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Tayo po, unawak natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Ang ating mga kapatid, bakit kaya palaging kinukulit ako ng aking anak? Sumasakit ang ulo ko. Katulad din yun ng talinhaga. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang bata, tayo naman, pinagagalitan natin. Alalahanin natin, sa katulad ng bata, nagahari ang Diyos. Pero tayo naman, mainit ang ulo natin sa bata na makulit, sa bata na matigas ang ulo, sa bata na pasaway. Alalahanin natin, wala pang buwang yan. Huwag natin agad hatulan at huwag tayong magagalit. Habaan natin ang ating pasensya. Magpasalamat nga tayo dahil binigyan tayo ng anak. Bakit natin
Pagkabawiin niya ng Panginoong Diyos sa atin, binigyan na nga tayo ng anak, pinagagalitan naman natin. Kaya po, unawain natin ang lahat ng nangyayari dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang pamamaraan ng Panginoon sa talinhaga, pagbubukas po yun ng kaisipan ng tao. Hanggang sa ngayon, sa totoong buhay, ang lahat ng mga nangyayari din sa ibabaw ng sanglibutan, isa rin po yung talinhaga. Na dapat buksan din natin ang ating mga kaisipan, bakit nangyayari ito sa buhay natin? Bakit nangyayari ang pandemic? Para ang tao muling lumapit sa Diyos. Bakit may namamatay? Wala na po tayong magagawa kung kapanahunan na. Sapagkat Diyos lamang po ang nakakaalam kung oras na natin. Subalit kahit pag sinabing hindi pa natin oras, kahit 10 bisis ka pang mag-positive, hindi ka mamamatay. Sapagkat hindi pa kalooban ng Diyos. Kaya po, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Tayong mga nandito sa ibabaw ng sanlibutan, magpatuloy po tayo. Ang pangangaral ng mabuting balita, ilagay natin sa ating mga puso, sa ating mga isip, sa ating kalooban, at ibahagi natin sa ating pamilya. At naway, sa pagpapala ng Panginoong Diyos, maghari sa bawat tahanan, at pagkalooban nawa tayo ng karunungan na higit pa sa karunungan ng mga Parisiyo, na sarado na umaasa lamang sa karunungan ng sanglibutan ito. Huwag po na tayong aasa sa karunungan nagmumula sa pinagpagala natin, katulad ng mga nagmula sa diploma, sa mga paaralan, kundi hanapin natin yung karunungan nagmumula sa kaitaasan na walang iba. Ito ay banayad, maamo, madaling panaingan. Kaya po, yun po ang danasin natin, yun po ang hanapin natin dito sa ating buhay sa ibabaw ng lupa. At huwag yung karunungan na may katapusan, kundi dapat ang karunungan nagmumula sa Diyos. Ito ay katulad ng pag-uunawa ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng sanglibutan. Yan lang ang mababahagi ko at naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Ano man ang ating mga karaingan, kahilingan, ipagkaloob nawa na tayo patawarin, pagalingin sa pamamagitan din ng pananalig natin. Pagpalain tayo at isang magandang hapon sa bawat isa.